Gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ako po ulit si Leo Durano. So, komentaryohan lang po natin itong hearing doon sa Kongreso regarding po sa flood control ng gobyernong ito. Tayo po babatikusin lang po natin ang mga nanunungkulan sa gobyerno, particular na po yung mga matatakaw sa kwarta ng bayan. Pakinggan na po natin itong komentaryo ni Chubby Chanko regarding po doon sa flood control. Congressman Chanko, you have the floor. Okay, Mr. Chairman, kanina po pinag-uusapan yung insertion, tinanong po kung ano yung mga natanggal sa 2025 budget at kung ano yung mga naipasok. No? Kaya po, pabor sana ako dun sa motion ni Congressman Erice na imbitahan talaga ang dating former chairman ng Committee on Appropriations, si Congressman Saldico, dahil kahit dun sa small committee, wala pong naibigay na report. No? And for the record, under Congressman Saldico as proponent, ang insertion sa BICAM is 13,803,693,000. No? Under Ako Bicol, it's 2,295,000,000. And under BHW party list, it's 2,064,000,000 pesos. Ang point ko lang po dito, Mr. Chairman, is mas malaki pa po ito sa mga, even yung 2 billion, mas malaki po ito sa NEP ng ibang mga lugar. So bakit kailangan dumaan sa party list ang mga proyekto para sa distrito? Bakit hindi po pinababa sa distrito directly? At ang makakasagot lang po yan is si Congressman Saldico. Okay, next. Anyway, pangalawa po, nakita ko po yung listahan ng invited resource persons. Hindi po ba man natin inimbitahan si Mayor Benji Magalong? Not for this hearing, Your Honor. Pero iimbitahan po ba siya sa susunod na pagdinig? At the future hearing. Hindi, sa next hearing? We have to discuss it. Gago! Nandito po kanina si Dante. Siya po yung nagsabi na wag naman akusahan yung house at pangalanan kung sino yung tinutukoy. At pumayag naman po si Mayor Magalong na tukuyin pag siya ay inimbitahan ng house kung sino yung tinutukoy niya na pinakamalaki ang nakukuha na 20%. So ang tanong ko po, bakit pa po hindi imbitahan kaagad ng committee para malaman na po natin kung sino yung tinutukoy niya, Mr. Chair? I think we have a commitment that we will invite him. But the commitment is not on the next hearing. Kasi marami po tayong pag-usapan. In fact, gusto natin isa-isa yung mga SIMS construction, hindi yung nagpakita. St. Timothy, hindi yung nagpakita. Ito yung alam ng mga tao na gustong malaman yung katotohanan. So, ibig sabihin, we are united with Mayor Magalong on his commitment against corruption. For him to name the 67 lawmakers, no question. But he will be required in this committee to do it on their own. State 67 lawmakers who are contractors first. Second, lawmakers who are allegedly receiving 30 to 40% kickback. That will come in due time. That is the commitment of this committee. Hindi, kasi sa sinasabi niya, ang pinakamalaking nakukuha ay yung Committee on Appropriation. So hindi pa ba mas mabuting i-address na po natin? Kasi nandyan po, si Congressman Abante, nadinig ko po yung interview nyo, sabi niyo po dapat pangalanan po ni Mayor Magalong. So ayaw nyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya? Sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. So, Congressman Abante, you're being asked. Should I make the motion now? Better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan siya. I just have one. Mr. Chair. Before speaking, I have one question lang po to Congressman Chanco. Is this part of your interpellation or what is this? Okay. All right. Part of my 5 minutes, Mr. Okay, Chair. all right.
And after this, I will have no further questions because this will be my basis of seeing if talagang may pupuntahan tong committee na to o wala. Kung ayaw natin imbitahan si Mayor Magalong sa agarang panahon, magkakaproblema tayo sa credibility niyan. But I think we have to state for the record as well that in many public forums, Mayor Magalong has labeled the committee as merely a Moro-Moro committee. So I think the public should look at that as well. Yes, Mr. Chair, pero sinabi niya, kahit tinawag niyang Moro-Moro, sinabi naman niya na willing. Yan mga kababayan. Yan ang sinasabi ngayon nila. Ano? Kasi nga po, talagang binabakuran nila ngayon si Saldico. At bakit si Saldico lang? Alam naman natin kung sino nasa ibabaw ni Saldico. Di ba si Speaker of the House? Bakit si Saldico lang? Once na pinatawag nila si Saldico rito, ikaw sigurado maglalabasan. At ngayon pa lang po, ayaw po nilang ilabas si Saldico. Sa ngayon, sa nakikita ko po. Bakit? Binabakuran po nila ngayon eh. Ayaw po talaga nilang ilabas si Saldico. Ikaw, Abante, ang lakas mo maghamon na pangalanan, bakit hindi nyo inimbitahan si Magalong dito? Di ba po? Wag ho kayong, kasi talagang wala hong kwentang hearing yan kung hindi nyo po ipa-under oath dyan si Saldico, mga kababayan. Napaka lungkot lang isipin na si Abante na talunan sa distrito size ng Maynila, ang lakas ng loob maghamon na ilabas ni Magalong. Ngayon, hindi man lang nila maimbitahan at bakit? Diba po? Ituloy lang po natin si Saldico. Siya magpumarap, di ba? Ubi Chanko. Di tingnan natin kung haharap siya pag inimbitahan natin. I think... Mr. Chair, point of order. Yes, Alam, please. yung mga kababayan, yung congressman yung congressman na ito po yung nagdidikit na naman sa mga Duterte. Pero isa rin ito yata sa mga nagsasalita tungkol na para idikit kay Duterte. Idadivert na naman po nila ito sa mga Duterte. Kaya nakakalungkot lang isipin na itong mga congressman na ito, wala nang ginawa sa buhay kung hindi ang mga Duterte ang hahabulin. Tuloy lang po natin sila, mga kababayan. I think we should be sensitive regarding the word Moro-Moro. May delete the words because I think it was Kong Zia, who is a Muslim. It was, I think, an affront to the Muslim community. Yes, I understand it, but that was the exact statement of Alam Mayor niyo po, mga Magalong. kababayan, hindi po Labeling- yan. Pwede po yan sa, yung Moro-Moro, hindi po. Kasi may Muslim na Moro. Pero yung Moro-Moro, hindi po yan. Hindi po, wala pong, nag-inter-injection lang itong congressman na ito. Wala namang yan. Wala namang, kasi ibig sabihin ng Moro-Moro, walang kwentang pag-uusap yan. Yan po ang ibig sabihin. Ito. Tuloy lang natin. The committee as Moro-Moro. We will not remove it from the record, but because that is what he had labeled the committee. Mr. Chair, just coming it from the members of the committee and saying that it is Moro-Moro, I think it's quite personal on the part of the members of the committee. But anyway, I will abide by the decision of this committee. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Santos. Again, would you want to respond to Mr. Chair, Congressman Chanco, please? there's no problem in making a motion, but as you made a promise to me, Mr. Chair, that one day Mayor Magalong will be invited, why don't we just finish the hearing right now? We still have a lot of contractors that are waiting to be invited. Hindi, Congressman Abante, ikaw rin naman ang naghamon yan. Kasi si Magalong, marami pong isisiwalat ng mga congressman. Bakit natatakot po kayong siya kagad ang unang imbitahan dyan? Di ba po? Para malaman ho natin yung buong katotohanan at yung mga kabulastugan na ginawa ninyo dyan. Alam po natin, ano bang pinoproteksyonan nyo ba si Saldico? Mga
kagalang-galang na kapitag-kitagang Congressman Abante? Ilabas yun na si Saldico at mag-uusap sila ni Magalong. Gago! Yun po, mga kababayan. Di ba? Ikaw, Congressman Abante, talunan ka naman, hindi ka naman dapat nandyan, pero dapat ilabas mo kasi ang lakas mo maghamon si imbitahan mo si Magalong dyan. Di ba? Tuloy lang natin si Congressman Abante na kanyang kabulastugan. To be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami... Kasi nga po, si Magalong marami pong hawak na ebidensya. Yun po ang gusto ng bayan, makita. Hindi po yung mga kontraktor na yan na alam natin na ang itutumbukin yan ay ang DPWH lang. Hanggang sa kanila lang, hindi nyo na itutumbok yan. Kung sino ang nag-propose ng project na yon doon sa kanilang mga distrito. Alam po ng bayan yan, Mr. Congressman. Kaya po, si Magalong ang kailangan nyo dyan at marami siyang ebidensya na ipapakita sa inyo. Di ba po? Kagalang-galang na Congressman Abante, wala kang ibang dapat sa sunod na hearing na dapat ipatawag dyan si Congressman Abante, si Magalong, mga kababayan. Kasi si Congressman Abante, ang lakas maghamon nito. Di ba po, mga kababayan? Sana po, ipatawag niya po talaga dito si Congressman Abante, mga kababayan. Kasi Mayor Magalong. Kasi po, yun po maraming alam. At ito si Congressman Abante, ang naghamon yan. Di ba po? Sana po, maintindihan ninyo na ito si Mayor Magalong, maraming hawak na ebidensya to. At hindi lang flood control, mga kababayan. Maraming hawak na ebidensya ito. At ang inaalala ko, naghahanap pa sila ng bala na may isira kay Magalong bago nila ipatawag ito. Nakakalungkot mang isipin, yun po talaga ang katotohanan. Hinahanapan nila ng butas si Mayor Magalong para pantabla doon sa ilalabas niyang mga dokumento laban sa mga congressman na ito. Diba po? O di kaya nagbubuo pa kayo ng script para kay Mayor Magalong para dismaya siya at kayo na ang paniniwalaan ng taong bayan. Diba po? Yan ang buong katotohanan nito, mga kababayan. Kaya wag ko kayong padadaya dito sa mga lintik na mga congressman na ito. Na wala nang ibang inisip kung hindi pagpiestahan ang pera ng bayan, mga kababayan. Mabuti na lang tumatayo ito si Toby Chanco sa katotohanan. At gusto lang niyang malaman ang buong katotohanan, mga kababayan. Mahaba-haba pa sana ipatawag nila kaagad si Mayor Magalong para magkaalaman na. Diba po? Ipatawag na ninyo, kagalang-galang, Abante, mag-motion ka na ngayon pa lang. Diba po? Mag-motion ka na. Kailangan nyo nang imbitahan. Hindi nyo kailangan mga kontraktor kasi ang ituturo ng mga kontraktor, DPWH lang, hindi na kayo. Kasi ang kausap ninyo, DPWH, ang kausap ng kontraktor, DPWH din. So paano nila may kukunik sa inyo kung kaninong pera at kaninong sino nag-propose ng project na yan doon sa mga kontraktor. Siyempre, ang ituturo ng kontraktor, DPWH, hanggang doon lang sila kasi sila lang yung nag-uusap. Labas dyan ang DPWH at usapan ng congressman. Yan po ang buong katotohanan dyan, mga kababayan. Kaya nga, kung napansin nyo po, yung taga DPWH, hanggang DPWH lang ang tinuturo ng mga kontraktor. Kasi nga, sila lang ang kausap ng kontraktor, hindi naman ang congressman, mga kababayan. Kaya hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po. Don't forget po to like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi po sa inyong lahat.